Kung may tambalang Guy at Pip, meron ding tambalang V at Bot. Ang love team nila Vilma Santos at Edgar Mortiz. Paano ba sila nabuo at anong nangyari sa love team nila? Tara, samahan niyo kong malaman natin to. Come on, let's go! Pero bago yan, hello kapwa Filipinos all over the world! Welcome to Pusong Pinoy po channel, providing different information about Filipino culture, celebrities, singers, athletes, at marami pang iba. Please like and subscribe at mabalik nga tayo. Ang love team nila Vilma Santos at Edgar Mortiz ay nagsimula pa noong dekada 70 sa kasagsagan ng tinatawag na Golden Age ng pelikulang Pilipino. Ang panahong ito ay kilala sa pagdami ng mga dekalidad na pelikula at sa pag-usbong ng maraming talentadong artista. Sa ganitong konteksto, naging isa sa mga pinakasikat at minamahal na tambalan sina Vilma at Edgar o ang tambalang V at Bot. Si Maria Rosa Vilma Tuazon Santos o mas kilala bilang Vilma Santos ay ipinanganak noong November 3, 1953 sa Bamban, Tarlac. Siya ay pumasok sa mundo ng showbiz sa edad na 9 na taon. Ang kanyang unang pelikula ay ang Trudy's Liit noong 1963. At ito ay agad na nagbigay sa kanya ng famous Best Child Actress Award. Ang kanyang kakayahan sa pag-arte ay agad na napansin at mula noon, sunod-sunod na ang kanyang mga proyekto. Si Edgar Bobot Mortiz naman ay ipinanganak noong August 30, 1954 sa Quezon City, Metro Manila. Katulad ni Vilma, nagsimula rin siya bilang isang child actor sa edad na 16 years old. Agad siyang nakilala dahil sa kanyang charm at husay sa pag-arte. Dahilan upang siya ay mapasama sa iba't ibang proyekto ng Sampaguita Pictures, isa sa mga pinakatanyag na film studio noong panahong iyon. So paano ba nabuo yung love team? Ang tambalan ni Vilma at Edgar ay nabuo sa ilalim ng Sampaguita Pictures na noon ay naglalayon na maglabas ng mga pelikulang tatangkilikin ng masa. Ang kanilang unang pelikula bilang love team ay Young Love noong 1969. Dahil sa kanilang natural na chemistry, madaling tinangkilik ng masa ang kanilang tambalan. Ang pelikulang ito ay naging matagumpay at nagbukas ng pinto para sa marami pang ibang proyekto para sa dalawa. Hindi nagtagal, naging box office hits ang kanilang mga pelikula. Ang kanilang mga love stories ay puno ng kilig at drama at ito ay naging paborito ng mga manonood. Sa bawat pelikulang kanilang ginawa, lalong lumalalim ang suporta ng kanilang mga tagahanga. Isa sa mga dahilan ng kasikatan ng love team ni Vilma at Edgar ay ang kanilang natural on-screen chemistry. Pareho silang magaling sa kanilang craft at madali silang tinangkilik ng masa. Ang kanilang mga pelikula ay puno ng kilig, komedya at drama na patok sa panlasa ng mga manonood. Bukod sa kanilang talent, ang kanilang mga personal na buhay ay naging bukambibig din ng publiko, lalo na't marami ang umaasang maging tunay sila na maging magkasintahan. Nagkaroon sila ng mga fan clubs at ang kanilang bawat pelikula ay inaabangan ng libo-libong tagahanga. Ito ay laging puno ng tao at ito ay naging simbolo ng romantikong pag-ibig para sa maraming Pilipino. Sa kanilang kasikatan, napatunayan nila na hindi lamang nila kayang magdala ng isang pelikula, kundi maging isang institusyon sa larangan ng showbiz. Mga highlight ng karera nila bilang love team. Isa sa mga pinakamalaking highlight ng kanilang karera ay ang pagiging bahagi ng mga variety shows kung saan mas lumalim ang kanilang koneksyon sa kanilang mga tagahanga. Ang kanilang pagiging natural sa harap ng kamera, pati sa kanilang mga cute na asaran at tawanan ay nagbigay ng dagdag na kilig sa kanilang mga tagahanga. Sa bawat appearance nila sa telebisyon, mas dumadami ang sumusubaybay sa kanilang tandem. Ilan sa mga sikat na pelikula nila ay Young Love noong 1969. Ang pelikulang ito ay nagbigay ng simula sa kanilang love team, isang kwento ng
ng kabataan at pag-ibig na puno ng kilig at saya. My Darling Eddie, noong 1969, isang kwentong puno ng drama at kilig na talaga namang tinangkilik ng masa. Love Letters noong 1970, isa sa mga pelikula kung saan ipinakita nila ang kanilang husay sa pagpapakilig at pagpapatawa. Sweethearts noong 1970, ang pelikulang ito ay nagbigay ng dagdag ng kilig sa kanilang mga tagahanga dahil sa kanilang natural na pagganap bilang magkasintahan. Dama de Noche noong 1972, isang pelikulang puno ng drama at emosyon kung saan ipinakita nila ang kanilang lalim bilang mga aktor. Ang paghiwalay ng love team. Sa kabila ng kanilang tagumpay bilang isang love team, dumating din ang panahon na kinakailangan nilang maghiwalay upang magpatuloy sa kanilang mga karera. Noong kalagitnaan ng dekada 70, nagdesisyon silang mag-focus sa solo careers nila. Ang kanilang paghihiwalay bilang love team ay isang malaking pagbabago sa industriya ng pelikulang Pilipino, ngunit ito rin ang naging susi sa kanilang personal na pag-unlad bilang mga artista. Para kay Vilma Santos, ang paghiwalay sa love team ay nagbigay daan upang mapalawak pa niya ang kanyang kakayahan sa pag-arte. Naging matagumpay siya sa mga seryosong roles at tumanggap ng maraming acting awards. Ang kanyang career ay nagpatuloy sa pag-akyat at nakatanggap siya ng maraming accolades dahil sa kanyang husay sa pagganap. Dahil dito, nakuha niya ang titulo na Star for All Seasons. Ilan sa kanyang mga critically acclaimed films ay Relasyon noong 1982, isang pelikulang nagbigay sa kanya ng Best Actress Award sa Metro Manila Film Festival. Sister Stella L. noong 1984, isang pelikula na tumalakay sa isang isyung panlipunan na nagbigay sa kanya ng maraming papuri mula sa mga kritiko. Bata-Bata, Paano Ka Ginawa noong 1998, isang pelikulang nagpakita ng kanyang versatility bilang actress na tumatalakay sa isang isyung pampamilya. Dekada 70 noong 2002, isang pelikulang nagbigay ng malalim na pagtingin sa buhay ng isang pamilya sa panahon ng martial law. Bukod sa kanyang matagumpay na karera sa pag-arte, si Vilma Santos ay pumasok din sa mundo ng politika. Naging gobernador siya ng Batangas at kalaunan ay naging congresswoman. Ang kanyang dedikasyon sa serbisyo pampubliko ay nagpakita ng kanyang versatility at commitment sa kanyang mga adhikain. Samantala naman, si Edgar Mortiz ay naging matagumpay sa likod ng kamera bilang isang direktor at producer. Nagbigay bahagi siya ng ilang matatagumpay na TV shows tulad ng Going Bulilit na nagbigay ng pagkakataon sa mga batang talento na makilala sa industriya. Ang kanyang paglipat mula sa pagiging aktor patungo sa pagiging direktor at producer ay isang hakbang na nagpapatunay sa kanyang talento at kakayahan sa entertainment industry. Ang love team ni Vilma Santos at Edgar Mortiz or ang tambalang V at Bot ay isa sa mga pinaka-iconic at matagumpay na tambalan sa kasaysayan ng Philippine cinema. Mula sa kanilang pagsisimula bilang mga baguhan hanggang sa kanilang paghihiwalay upang magpatuloy sa kanilang solo careers, ipinakita nila ang tunay na kahulugan ng dedication at passion sa kanilang craft. Ang kanilang legacy ay mananatili at magpapatuloy na magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga artista at film enthusiast. Isa ka ba sa mga fans ng tambalan V at Bot? Anong naaalala mo na nagpakilig sa iyo bilang kanilang fan? Share mo naman yan. Please comment down below. Maraming salamat sa panonood. Thank you! Please don't forget to like and subscribe to Pusong Pinoy Po channel for more videos na mapapasabi kang ay Pilipino. Until next time, take care, ingat palagi, and see you in the next video. Narito ang aabangan natin sa channel na ito. Kilala niyo ba kung sino ang Filipinong atleta na isang 6-time World Bowling Champion? Siya ay walang iba kundi si Paeng Nepomuceno. Tara, samahan niyo kung kilalanin natin siya. Come on, let's go!